Kakaiba naman ang isang barangay sa Caloocan. Ito kasi ang maituturing na pinakamaliit na barangay sa bansa na may 2 residente at ang kapitan nila at higit 200 botante hindi doon nakatira. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa 118 barangay sa lungsod ng Caloocan, namumukod tangi ang Barangay 76 sa kahabaan ng Samson Road. Ang barangay hall nila matatagpuan sa loob ng mall. At kung sa ibang barangay umaapaw ang mga residente, sa Barangay 76 halos wala na. Katunayan, sa report ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, ang Barangay 76 ang pinakamaliit na barangay na may 2 residente lang. Pero ang nakakagulat, may halos 300 na rehistradong botante ito para sa barangay at SK elections. Kinumpirma naman yan sa News 5 ng re-electionist sa pagkakapitan na si Fausto Adelino. Maging siya raw, hindi residente ng Barangay 76 dahil taga-Malabo na siya. Kwento niya, karamihan ng dating mga taga-Barangay 76 noon ay mga informal settler. Lumipat o nagsialisan sila matapos tayuan ng mga gusali at negosyo ang halos 3 ektaryang lupang sakop ng barangay na isang commercial area. Pero sabi ni Cap, kahit hindi na sila sa Barangay 76 nakatira, dito pa rin sila bumoboto. Kanina, naabutan namin siya sa polling precinct ng Barangay 76 sa Gomburza Elementary School. Mula naman umalis ako kami dyan, hindi na ako lumipat na ibang barangay. May sagot naman si Cap sa mga diskumpiyado sa pagiging barangay chairman niya sa isang lugar na wala namang nakatira. Kung wala akong residente, natutulungan ko naman koleksyon ng city. Tungkol doon sa mga business permit, real property tax. Inabutan din namin ang ilang mga botante ng Barangay 76. Sa anong barangay po kayo nag-vote? Barangay 76 po. Pero hanggang ngayon po ba, ma'am, residente pa kayo ng Barangay 76? Opo. Ay, residente ba? Hindi. Nasa ano kasi palipat-lipat eh. Dati 133 ako, ngayon 143. Kasi nangungupahan po. 76 pa rin binubutuhan pero watak-watak kami ng tirahan. Ayon sa COMELEC, walang mali sa pagboto ng mga dating residente ng Barangay 76 kahit pa hindi na sila rito nakatira. Nangyayari raw talaga yan lalo na kung hindi nag-apply ng transfer of residence ang botante sa paglipat niya ng bagong address. Talagang nadibang po natin yung pong issue ng 2 residenteng yan sapagkat alam niyo po magkaiba again ang tinatawag na domicile at saka resident. Pero hayaan na po natin yon. Ayon kay Fausto, driver at konduktor ng bus sa kalapit na terminal, ang 2 natitirang residente ng Barangay 76 na sa probinsya naman bumoboto tuwing eleksyon. Kaya kung si Caloocan Mayor Along Malapitan ang tatanungin, dapat nang pag-isahin ang maliliit na barangay sa lungsod. Sa ilalim ng batas para manatiling barangay ang isang lugar sa Metro Manila at ibang highly urbanized cities, dapat umabot sa 5,000 ang mga residente nito. Kaya ang Caloocan LGU nasa plano na raw na pag-isahin ang nasa 4 na barangay sa lungsod, kabilang ang Barangay 76. Ito ay para mas mapakinabangan ang pondo at serbisyo ng mga mamamayan. Iniisip ko rin, saan napupunta ang budget ng barangay kung wala rin namang mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.